Bago tayo magsimula, may tanong ako sa inyo. Naranasan niyo na bang mapagbintangan? Yung tipong ikaw ang sinisisi sa isang bagay na wala kang kaalam-alam. Siguro marami sa atin, di ba? Paano kung ang binintang sa'yo ay hindi lang simpleng pagnanakaw o paninira? Paano kung ang bintang sa'yo ay isa kang aswang? Ang pinakamatindi, ang taong nagbintang sa'yo, siya pa ang biglang naglaho na parang bula. Ito ang kwentong pinadala sa atin ng isa nating taga-subaybay na tinatago ko na lang sa pangalang Natalia. Handa na ba kayo? Tara't pakinggan ang kanyang kwento. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Natalia. 26 na taong gulang. Nagsimula ang lahat ng ito nang magdesisyon akong umuwi muna sa probinsya ng lola ko sa isang liblib na baryo sa Kanlurang, Visayas. Kakahiwalay ko lang sa boyfriend ko noon at kailangan ko ng bagong simula malayo sa gulo ng Maynila. Pagdating ko pa lang sa baryo, ramdam ko na agad ang kakaibang titig ng mga tao. Ang baryo ng lola ko maliit lang, yung tipong lahat ng tao dito magkakakilala. At ako, bilang isang dayo na galing Maynila, iba ang ayos, iba ang pananalita. Ako agad ang naging sentro ng usapan. Apo ni Inay Josie, maganda no? Pero parang suplada. Bulungan nila sa tindahan. Hindi ko na lang yung pinansin. Ang gusto ko lang naman ay makasama ang lola ko at magpahinga. Si Lola Josie, mahina na. Madalas ay nakaiga na lang sa kanyang papag. Ako ang nag-aasikaso sa kanya, nagluluto at nag-aalaga. Doon ko unang nakilala si Mang Loro. Si Mang Loro ang hari ng baryo. Siya yung tipo ng tambay na laging may daladalang bote ng alak. Pero kasabay noon, siya rin ang sinasabing may kaalaman sa mga di pangkaraniwan. Sabi nila, may anting-anting daw ito. Malakas ang boses niya at lahat ng tao parang takot sa kanya. Unang kita pa lang namin sa may poso, tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Yung titig na parang hinuhubarang ka. Yung titig na nakakailang at nakakadiri. Taga Maynila ka pala, Ineng, sabi niya. Amoy alak ang hininga. Opo, tipid kong sagot habang nag-iigib ng tubig. Mag-iingat ka dito. Maraming hindi katulad natin sa gabi, sabi niya sabay ngisi. Kinilabutan ako. Hindi ko na lang pinansin at nagmadali akong umuwi. Lumipas ang 1 linggo. Naging maayos naman ang buhay ko. Inaalagaan ko si Lola sa gabi dahil hindi ako sanay matulog ng maaga. Lumabas ako sa may beranda para magbasa ng libro sa ilalim ng ilaw ng maliliit naming bumbilya. Minsan, inabutan ako ng 1:00 ng madaling araw. Doon nagsimula ang mga bulungan. Nakita mo ba yung apo ni Inay Josie? Gising pa hanggang madaling araw. Narinig kong sabi ng isang kapitbahay sa tindahan. Oo nga, nakadungo pa sa bintana. Ang mga mata namumula. Sabi naman ng isa, namumula ang mata ko kasi puyat ako at galing sa pag-iyak dahil sa pinagdadaanan ko. Pero para sa kanila, iba ang ibig sabihin nun. Tapos, isang umaga, nagkagulo ang baryo. Yung alagang manok na panabong ni Karodi, natagpo ang patay, tuyong-tuyo daw, at may 2 maliit na butas sa leeg. Agad na napunta ang tingin nila sa akin. Noong isang gabi lang, may narinig ko kung parang tik-tik malapit sa bahay ni Josie, sabi ng isa. Ako naman, parang may nakita akong anino sa bakuran nila. Hindi ako makapaniwala. Grabe ang imahinasyon ng mga tao.
Pero yun ang simula ng bangungot ko. Isang hapon, habang bumibili ako ng suka sa tindahan ni Aling Pasing, naroon si Mang Loro. Umiinom kasama mga kaibigan niya. Pagkakita niya sa akin, bigla siyang tumayo at dinuro ako. "Ikaw!" sigaw niya, malakas, sapat na para marinig ng lahat. Napatigil ang lahat ng tao, pati si Aling Pasing, natigilan sa pagtimbang ng asukal. Anong ako, Mang Loro?" Nanginginig kong tanong. "Huwag ka na magkunwari, babae ka. Alam naming lahat dito. Ikaw ang may gawa nun sa manok ni Rody." "Po, hindi po totoo yan. Bakit ko naman gagawin yun?" Lumapit siya sa akin. Ang baho niya, amoy alak. "Aswang ka!" Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Yung buong paligid, biglang tumahimik. Ang tanging maririnig mo lang ay ang lagaslas ng mga puno ng niyog. "Alam ko ang amoy ng katulad mo," sigaw pa niya. "Amoy lupa. Gising ka buong gabi. Naghahanap na mabibiktima. Ikaw ang pumatay sa mga alagang hayop dito." Nagsimula na akong maiyak. "Mang Loro, nagkakamali po kayo. Hindi po ako aswang. Nagbabasa lang po ako sa gabi dahil hindi ako makatulog." "Palusot. Yan ang sinasabi ng lahat ng aswang. Mapupula ang mga mata mo. Nakita ka nila." Sumigaw na rin ng ibang tao. "Oo nga, aswang yan. Paalisin yan dito." Nanginginig ako sa takot at hiya. Walang kahit isang kumakampi sa akin. Kahit si Aling Pasing nakatingin sa akin na may takot at pandidiri. Tumakbo ako pauwi sa bahay ni Lola habang dinig ko ang tawanan at sigawan ni Mang Loro. "Lumayas ka dito! Kundi susunugin kita ng buhay. Aswang ka!" Pagdating ko sa bahay, niyakap ko ang lola ko. "Apo, wag mo silang pakinggan," mahinang sabi ni Lola. "Masyadong makikidid ang utak ng mga tao dito. Manalangin ka lang." Pero yung gabing yon, hindi ako nanalangin. Praning na praning ako. Sinara ko lahat ng bintana at pinto. Kahit ang init-init, nagtalukbong ako ng kumot. Bawat kaluskos sa labas, bawat tahol ng aso, napapatalon ako sa takot. Paano kung totoo ang banta ni Mang Loro? Paano kung sunugin nila ang bahay namin? Bandang 12:00 na ng gabi, nagsimula ang gulo. May narinig akong mga yabag sa labas. Maraming tao. "Lumabas ka dyan, Natalia! Aswang!" Boses yun ni Mang Loro. Lasing na lasing. "Harapin mo kami. Kung hindi ka lalabas, kami ang papasok dyan." May narinig akong bumato sa yero naming bubong. Napasigaw ako sa takot. Si Lola nagdasal na ng malakas. "Huwag po. Maawa po kayo. Hindi po ako aswang." Sigaw ko habang umiiyak. "Sinungaling! Nakita kitang lumilipad kagabi." Sigaw ng isa pang boses. "Imposible. Paanong nakita? Natutulog ako. O baka naman, nananaginip lang ako." "Sige, sunugin na yan!" sigaw ni Mang Loro. Doon na ako nawala ng pag-asa. Niyakap ko na lang si Lola at pumikit ako. Hinintay ang paglaki ng apoy. Pero biglang, may narinig kami kakaiba. Isang tunog na hindi ko maipaliwanag. Parang malakas na pagaspas ng pakpak. Pero hindi pakpak ng ibon. Mas mabigat, mas mabilis. Biglang tumihimik ang mga tao sa labas. Tapos nagsalita si Mang Loro. Pero iba na ang boses niya. Hindi na matapang. Nanginginig na. Sino yan? Magpakita ka!" May narinig kaming parang ungol. Isang malalim na ungol. Galing sa itaas ng puno ng mangga. Sa tapat ng bahay namin. Ano yan?" sigaw ng isa sa mga kasama ni Mang Loro. Tapos, isang nakakabinging sigaw. Sigaw ni Mang Loro.
Pero hindi yung sigaw na galit. Sigaw, yung ng matinding takot at sakit. Parang sinasakal, parang kinakagat. Tapos may narinig kaming malakas na kalabog na parang may mabigat na bumagsak. Sinundan yun ng mga sigaw ng ibang mga lalaki. Diyos ko! Si Loro! Takbo! Kunin niyo si Loro! Bilis! Hindi! Binitawan niya! Binitawan niya si Loro! Takbo na! Narinig namin ang sunod-sunod na mga yabag papalayo. Mga yabag na mga taong nagpapanakbuhan para sa mga buhay nila. Tapos, katahimikan. Isang nakakabinging katahimikan. Kahit ang mga kuliglig, tumigil sa pag-iingay. Magkayakap lang kami ni Lola sa sulok ng kwarto. Hindi kami kumikibo. Hindi kami gumagalaw. Pareho kami nanginginig. Hindi ko alam kung anong oras yon. Pero hindi kami makatulog. Inintay naming sumikat ang araw. Kinaumagahan, dahan-dahan akong lumabas ng bahay. Pagbukas ko ng pinto, naroon ang mga kapitbahay. Pero hindi sila galit. Nakatingin sila sa akin nang may matinding takot. Walang nagsasalita. Nakatingin lang sila sa isang lugar malapit sa tarangkahan namin. Lumapit ako. Doon, nakita ko ang itak ni Mang Loro. Paborito niyang itak na lagi niyang dala. Bali-bali ito. Sa tabi ng itak, may malaking mansya ng dugo sa lupa at may mga bakas ng parang kinaladkad. Isang malaking bagay na kinaladkad papunta sa direksyon ng kakahuyan. Walang Mang Loro. Wala ni anino niya. Si Mang Loro, bulong ni Aling Pasing habang nag-aantanda ng krus. Tumingin silang lahat sa akin. Yung mga mata nila parang sinasabi na ako ang may gawa nun. Nakinain ko si Mang Loro. Hindi ako nakapagsalita. Pumasok ulit ako sa bahay at nilak ang pinto. Lumipas ang mga araw. Hinanap ng mga taga-baryo si Mang Loro. Naghanap ang mga tanod pero wala silang nakita. Kahit isang piraso ng damit niya. Wala. Naglaho. Siya na parang bula. Mula nung gabing yon, wala nang nambato sa bahay namin. Wala nang sumisigaw ng aswang sa akin. Pero ang katahimikan, mas nakakatakot. Kapag lumabas ako para bumili sa tindahan, tumatabi sila. Yung mga nagtsisismisan, biglang tatahimik. Pagdaan ko, yung mga bata, tatakbo sa loob ng bahay nila. Isang umaga, pagbukas ko ng pinto, may nakita akong isang bungkus ng bawang at isang supot ng asin sa tapat ng tarangkahan namin. Hindi yun para takutin ako. Para yun, para di sila galawin. Isang alay. Sabi niya, aswang daw ako. Bulong ko sa sarili ko habang tinitignan ang bawang. Pero bakit siya ang nawala? Hanggang ngayon, nandito pa rin ako sa baryo ni na Lola. Si Lola, pumanaw na rin. Ako na lang mag-isa sa bahay. Hindi na ako binabansagang aswang. Ang tawag nila sa akin, siya yung tipong huwag kang maingay. Baka marinig ka niya. Hindi ko alam kung ano nangyari nung gabing yon. Hindi ko alam kung ano ang kumuha kay Mang Loro. Pero isang bagay ang sigurado ko. Hindi ako yon. Pero kung hindi ako ang aswang, sino o ano ang nagligtas sa akin? At bakit hanggang ngayon, pakiramdam ko, binabantayan pa rin niya ako mula sa puno ng mangga. At dyan na nagtatapos ang kwento ni Natalia. Grabe, isang karanasan na siguradong hindi niya makakalimutan. Ano sa tingin nyo, mga kalagim? Nagkataon lang ba ang lahat? O yung pagbintang ni Mang Loro ay ginising ang totoong halimaw na nagbabantay sa baryo? At si Natalia na napagbintang ang aswang ay siya
pangprotektahan nito. I-comment nyo naman sa ibaba kung anong teorya ninyo. Kung may mga kwento rin kayong katulad nito, mga karanasan ninyo o ng inyong mga kakilala, huwag kayong mag-atubiling i-email sa amin. Baka ang kwento mo na ang susunod nating ibahagi. At syempre, kung nagustuhan nyo ang kwento ngayong gabi, huwag kalimutang pindutin ang like button, mag-subscribe sa Alingangaw ng Lagim at i-ring na rin ang notification bell para laging kayong update sa ating mga bagong kwento. Muli, ako si Mr. John. Mag-ingat sa dilim at tatandaan, hindi lahat ng bulong ay galing sa hangin. Hanggang sa muli.